Okay, general update lang tayo sa BTC. Kasi ito, napaka-boring na itong part na ito. No? Wala tayong masyadong galaw kasi nasa weekends rin tayo. So, general update, basically ano lang, no? Medyo konting TA, medyo konting siguro maliit na tutorial. Pwede siguro, tsaka mga FA siguro, no? So, meron tayong pinag-uusapan dito na potential na ABC correction dito. Na ganito, no? Na ABC. At meron tong mga leading diagonal or some sort of diagonals, no? At possible din na parang impulsive move to na 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan kakalabasan. So kapag ABC correction lang at dito lang siya, possibly bumagsak siya, no? So may nakita akong may nag-comment, interesting yung comment niya na etong move natin dito, so sinasabi niya dito, no, sa yung expanding wedge natin, ito, no? Ito, meron tayong some sort of falling wedge to rising wedge dito, some sort of rising wedge na possible A wave, B wave, C wave, or first wave, second wave, at ito first wave ng mas malaking third wave, no? Possible na ganun na meron tayong expanding wedge of some sort dito, parang ganyan, no? Parang ganyan, no? So ang sinasabi niya dito, wala daw expanding wedge sa wave 3. Possibly daw WXY siya, no? WXY. So ang WXY para siyang ganito, no? Ganito itsura ng WXY. Meron tayong para siyang ABC correction, pero ang pinagkaiba ng WXY sa ABC correction ang WXY consisting of 3 waves lahat. So meron tong 1, 2, 3, meron tong 1, 2, 3, at meron tong 1, 2, 3. Ang problema lang dito sa WXY, sa tingin ko, so ito yung itsura niya na WXY, meron tayong 1, 2, 3, meron tayong 1, 2, 3, meron tayong 1, 2, 3 dito. Okay, so ang problema lang sa ganitong structure, no, sa nakikita ko, kasi kahit ako di ko kabisado to, no, itong WXY, meron pang WXY, XZ na mga ganun, at mga double parang ang tawag dito, double WXY XZ na type of corrective move na mahaba. Ito mga double combo wave, triple combo wave, di ko kabisado lahat to, no? Di ko kabisado. So ang pinaka basic lang na madalas na ginagamit ko yung yung impulse wave tsaka yung corrective wave lang. At ito minsan, no, yung triangle wave. Okay? Kasi madalas makikita mo yung yung mga impulse tsaka yung mga corrective moves sa medyo longer time frame. Ito medyo longer time frame naman to, 4 hours naman to, no? Madalas nga lang nakikita lang tong WXY o kaya WXY XZ sa mga shorter time frame. So minsan makakita rin tayo na ganito. Possibly baka ito nga talaga to, no? At actually bearish to. Bearish to, Ibig sabihin yung comment ni ni Daniel actually bearish, no? So wala naman ako wala naman akong ang tawag dito. Hindi naman ako ganun ka ang tawag dito. Ano ba tawag dito? Ano ba yung word na hinahanap ko? Di naman ako sa hindi sumasang-ayon yun. So, ang lang, yung structure lang, no? Possible kasi baka ABC correction. Simpleng ABC correction lang to, no? Or possible na, baka may third wave talaga tayo. So, i-explain ko bakit may possibility of third wave, no? So, ang leading diagonal, so, ano ba tayo? Hindi pala yan. Ito. Mga leading diagonal, no? Ito, no? Makakita tayo ng mga leading diagonal sa first wave, first wave or A wave. Okay? So sabihin natin, meron siyang leading diagonal dito. Ibig sabihin, in case sa first wave to or A wave to, no? Kung A wave to, meron tayong leading diagonal. Then meron tayong B at C. At isa sa mga tinatry ko hanapin to sa Google, hindi ko talaga makita yung sagot, no? Pero kung gagamitin natin ng logic, madalas ang mga diagonals nangyayari sa mga impulse at mga corrective move, pero hindi ko sure kung possible bang meron tayong leading diagonal then nagkakaroon tayo ng ending diagonal sa buong structure nato, no? Sa buong structure nato. So ayun lang yung hindi ko makita sa Google. Pero kung gagamitin nga natin ng logic,
dapat may possibility merong gantong klaseng wave, no? Kasi wala naman sa rules ng impulse wave theory na kung magli-lead ka ng diagonal, hindi pwedeng mag-end ng diagonal. Wala namang sinabing ganun sa impulse wave theory. No, pero madalas kasi ang tawag dito, ang kunwari impulse wave theory, no, ganito. Kapag meron kang leading diagonal dito, well, hindi pinapakita sa Google kung eto bang fifth wave ending diagonal or yung normal na 5 waves lang to na ganyan. No, hindi pinapakita. So, hindi natin sure kung posible ba na may leading dito. Yan, may leading at may ending dito sa isang structure na to. So, ganoon din sa ABC correction. Ito sa ABC correction, hindi rin natin sure kung pwede bang may leading then may ending dito. Or baka meron tong leading at isa pang leading para sa mas malaking move na third wave. Okay? So, may papakita lang ako saglit na kung bakit ito, kasi sabi ni Boss Daniel, no, na hindi raw pwedeng magkaroon ng expanding wedge sa wave 3. Actually kung mga shorter time frame, pwede yan. Pwede yan, at least sa basic logic ng ng shorter time frame na candle. So for example, no, hanap tayo. Oops, teka, ayusin natin So ito, mamaya pag-usapan natin yung WXY kung pwede ba o hindi, pero di natin sure. So tingin tayo sa daily. Hanap tayo ng third wave, no, kasi hindi raw pwede maging expanding wedge yung third wave, no. Pwede siya actually maging expanding wedge kung leading diagonal siya actually, no. So hanap tayo. Ito meron tong 5 waves na meron tayo. 1, 2, 3, 4, 5 dito. So, tingin tayo. So, meron tayong papuntang third wave dito, no? Papuntang third wave. Silipin natin. Okay. So, etong third wave consisting of 5 waves dito, no? Na parang some sort of 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan. Di lang natin sure kung paano yung galaw nito. So, alisin ko lang to. Yan. Tapos, ito. So, ang focus natin ito, no? Yan, ito yung focus natin. So, kung meron tayong some sort of first wave dito, saan kaya yung first wave? Dito, tsaka dito. Then, ito yung third, fourth, fifth. So, drawingan nga muna natin ng kasi parang to, no? Parang some sort of falling wedge na itsura. No? Pero magbe-breakdown. Actually, baka ganito to, no? Ganyan. Kung kung body ng candle tayo magbabase. So meron tayong maliit na breakout dito, na fake breakout. Then magda-drop. So madalas kapag merong gantong klaseng type of fake breakout na ganito, madalas second wave yun, no? Second wave. So ibig sabihin, kasi makikita natin, no, itong itsuran to parang parang puro overlapping, no? Parang puro overlapping to, no? Ito lang yung hindi, no? Meron tayo dito. Possible na ito yung 1, 2, 3, 4, 5. Pwedeng ganyan. Pwedeng impulsive to. Pero makikita natin, hindi ganun kalakihan yung number 3, no? Medyo, may isip ba natin na to na impulsive talaga itong number 3? Hindi natin masasabi. Check natin. Ganyan. Ganyan. Impulsive naman siya, no, na 1.618. So, possible na talagang normal na 1, 2, 3, 4, 5 lang to. Pero sabihin natin, since nakakabuo tayo ng some sort of falling wedge or some sort of triangle dito na possible baka may leading diagonal. Kasi, pwedeng pwedeng etong move na to, baka hindi pa 5 waves to, no, hindi natin sure. Pero mukha itong 5 waves, 1, 2, 3, hindi ko masabi, no? Pero madalas ganito yung itsura ng ng some sort of leading diagonal. So meron tayong 1 dito, meron tayong 2 dito, meron tayong 3 dito, meron tayong 4 dito, meron tayong 5 dito na leading diagonal of some sort. So basically parang dyan yan galing. Leading diagonal, then magbe-break out, no? So mapapansin nyo, may leading diagonal tong 1 na to. Possible na leading diagonal tong wave 1 na yan. At magkakaroon tayo ng wave ng ABC para sa 1, 2, 3. No? So,
kung zoom out tayo dyan, kung zoom out yan, kung zoom out tayo, etong leading diagonal na to, nasa loob ng third wave. Okay, nasa loob ng third wave. Ibig sabihin, meron tayong ganito, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung masasabi kong possible na pwedeng may leading diagonal rin dito. Okay, ibig sabihin, meron tong potential 1, 2, ito yung 3, 4, 5 na ganyan, at ito leading diagonal na expanding wedge nga lang. Now, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. Pa-bullish nga lang yun. No? Possible yun possible yun. Sa nakikita ko wala akong nakitang rule na hindi pwedeng leading diagonal ang third wave, no? Or more like ang loob ng third wave. Yung third wave mismo, di pwede. Na masasabi natin ganito, no? Magkakaroon tayo ng 1, 2, tapos meron tayong expanding wedge sa third wave na ganyan. Expanding wedge sa third wave na ganyan. Hindi pwede to, hindi pwede to. So magigets ko yung comment niya na na hindi pwede yung expanding wedge sa third wave. Ito na. Ayan, hindi pwede yung expanding wedge sa third wave kung kung yung buong third wave ay expanding wedge, hindi pwede yun. Okay, pero kung part siya ng third wave, ito for example, meron tayong 1 na leading diagonal. So, ganun lang ang rule ng ng leading diagonal. Lagi siya sa umpisa, nasa na yun. So, first wave ito. So, pwedeng itong buong 1, 2, 3, 4, 5 na to, baka third wave lang to, kunwari. At sa loob ng third wave na yun, meron siyang expanding wedge or rising wedge. So, ito makikita nyo, contracting or expanding yung wave 1. So, ganun din dito sa sa papalaki natin Yan, contracting or expanding. Okay, so pwedeng rising wedge, pwedeng expanding wedge, then mag-fake breakdown, number 3, 4, 5. Okay? So, ganun din dito, no? Pwedeng mangyari to na, pero itong ito, hindi pwede mangyari to, no? 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan, sabihin natin. Hindi pwede mangyari yun sa third wave. Kasi dapat ang third wave, impulsive talaga, yung malalakas na move to. Okay? So, ang pinagkaiba lang, etong part na to, pwede tong maging leading diagonal na expanding wedge. So, ito lang, in-explain ko lang kung bakit pwede, no? Yan, expanding wedge na magbe-breakdown, fake breakdown, then magta-third wave, 4th, 5th, para sa mas malaking 1, 2, 3. Okay? So, ganun lang yan, ganun lang yung kung bakit meron tayong some sort of expanding wedge dyan na baka may possibility na leading diagonal, no? So, control Z ko lang, no? Pero ayun nga, so andi dito na sa comment niya, no, na malabong impulsive yan, no? Hindi ako ang tawag dito, hindi ako sumasangayon, tama ba 'yung sinasabi ko? Or more like sumasang-ayon ako dito na medyo malabong maging impulsive to, no? Kasi madalas kapag third wave, madalas impulsive talaga, malalakas yung move. Pero may mga times na ganito ang nangyayari. Okay? So parang dito, no, kung kung tama tong natin, no? Kung tama tong charting natin dito sa 1 2 3 4 5 na to, no? So actually tingin tayo ng baka may makita pa tayong iba. Saan kaya pwede? Ito, impulsive talaga to, no? So, hindi pwede dyan. Ito kaya pwede? Kasi meron tayo, di ba may some sort of fifth wave dito. So, ibig sabihin meron tong some sort of 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. Possible. So, ibig sabihin meron tayong yung first wave dito. Ito makikita natin yung first wave overlapping, no? Hindi siya so, meron kaso sa fifth wave to, no? Dapat sa third wave natin mahanap. Ito, kung third wave to, hindi natin makikita yung leading diagonal dyan. Mahirap makahanap niya ng ganyan, no? Mukhang bihira makahanap ng ganyan. So, ito rin siguro. Meron tong 5 waves. 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan. At
since ang focus natin yung third wave, kung possible ba magkaroon ng leading diagonal ang third wave, check natin. Kaso hindi overlapping to, no? Makikita natin dito, hindi nag-overlap. Ito most likely baka second wave. So bihira makahanap, no? Tingnan nga natin. Baka ganyan. Baka ganyan of some sort. Tapos ganyan, expanding wedge of some sort siguro pwede. At ang kalabasan, meron tayong first wave dito, first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. So ito, meron tayong, double check ko lang, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So possible naman pala ito na 5 waves din to, no? Then dito, ending diagonal. So meron tayong fourth, and ito, okay. Meron tayong leading diagonal, tapos meron tayong ending diagonal dito na rising wedge naman. Rising wedge. So, alisin ko lang itong malaking 5 waves na ito. Ayan. So, ito meron tayong possible leading diagonal na expanding wedge. At nasa ano to, no? Nasa third wave to. Na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, ito meron tayong leading diagonal, meron tayong ending diagonal. Makikita nyo yung fifth wave, hindi siya para siyang ano, no? Para siyang nag-overlap dito. Magkakaroon tayo push up, babagsak, push up, babagsak, at nag-overlap ang candles. Na makikita natin yung candle dito, mga candle closes or candle wicks dyan, nag-overlap sa mga previous candles. So meron tong ending diagonal na fifth wave na malaki, no? So ito third wave to, alisin ko lang to, yan. So ito fifth wave, ito yung first wave. So mapapansin natin, no? Magkakaroon to ng some sort of 1, 2, 3, 4, 5, then dump, fake breakdown para makagawa ng second wave. Dito yung second wave most likely. Then magkakaroon tayo ng panibagong impulsive move. 1, 2, usog lang natin dyan, yan, 1, 2, 3, 4, 5 para sa completion ng bigger third wave, no? Nakakasunod pa ba kayo? Medyo komplikado to, no? Pero gusto ko lang pakita na sa tingin ko wala kasi ako nakita sa rules ng impulse wave theory na hindi pwedeng magkaroon ng leading diagonal sa loob ang third wave, na wala akong nakitang ganung rule. Pero hindi pwede, ayun nga masasabi ko, hindi pwede na itong buong to leading diagonal. Hindi pwedeng maging diagonal to, no? Hindi pwedeng maging diagonal to. Yan, ganyan of some sort. Kung makagawa man tayo ng some sort of triangle pattern dyan, hindi pwede maging leading diagonal ang third wave. So madalas impulsive siya, at sa loob niya pwede siyang magkaroon ng mga diagonal. So ito, nagkakaroon tayo ng diagonals dito, no? Yan. Okay? Kasi 5 waves lang rin naman ang loob ng 3 waves. So ibig sabihin dito sa part na to, possible maging bullish to. Possible. Pero yun nga, at the same time, medyo agree ako sa sinasabi mo dito na malabong maging impulsive, kasi bihira tayo makakita ng may mga leading diagonal sa loob ng third wave, kasi madalas ang third wave biglang bubulusok pataas yun. Tama ba yung word ko, bubulusok? Biglang magpapump agad yun madalas ang third wave, kasi ay na pinaka-impulsive, pinaka-malakas na move, pinaka-pumpable at dumpable na movement. Okay, so madalas hindi siya leading diagonal. Pero yun nga, nagigets ko naman sinasabi mo dito, no? So titignan natin kung WXY ba siya. Possible to, no? Possible 333. Tatlong waves. Kung titingin tayo sa longer time frame, possible na meron tayong ABC, meron tayong ABC. Ang problema lang dito, actually sa longer time frame mukha naman siyang WXY, no? ABC, ganyan. So mukha tayong may tatlong waves. Pero pag sa 4 hours kasi, no? Sa 4 hours titignan natin, masyadong malalaki itong move na ito, no? For example, ito, tsaka ito, yung mga dump na ito, no, masyadong malalaki. Ito, yan. Medyo significant tong mga drops na to, kaya napapaisip tayo in case baka baka actually rising wedge to, at ito some sort of expanding wedge na baka may potential bullishness, no? Baka may potential bullishness.
Pero yun nga, pinapakita ko lang yung yung dalawang side, no, ng bullish at bearish. At personally ako nasa bearish side ako dito kasi ayun nga, bihira makakita ng ganito, no? Kaya bumababa yung probability na some sort of part to ng third wave na malaking ganon. Okay? So, di naman ako anong tawag dito na di ko naman deny to, no? Di ko naman deny na na malabo yung impulsive move to the upside, no, na ayun lang yung side ng bullish kasi ayun lang talaga yung nakikita kong potential move ng bullish, no, na baka leading diagonal to, pero ayun nga, possible naman siya, no. Pero anyway, pag-usapan na natin yung next na kailangan natin pag-usapan sa FA, no. So double check natin, meron tayong panibagong war na naman sa Israel-Palestina ata, di ko sure, pero may nakita ko sa Twitter na nagfa-fire ng missile attacks. Hindi ko alam kung aling bansa yung nagfa-fire ng missile attacks. So, baka meron na naman tayong panibagong war. At kung titignan natin ang DXY siguro, DXY, di pa naman affected masyado. Ang S&P nag-pump, then nag-reject lang dito, no. So, Saturday ito, no, Saturday. At kalalabas lang na itong news na to. Nung October 7, no? October 7. So basically almost the same dito sa move ng rejection na to, no? So hindi natin masasabi, pero ayun lang, may brewing war, may kakaibang war na naman. Meron ng sa Russia Ukraine, meron pa dito sa sa Middle East. So ito lang, no, bantay lang to, baka in case na maging problema to, baka mag-fuel ng dump to sa BTC. Hindi natin masasabi. So ano pa ba? Tapos na tong leading diagonal, silin natin to. WXY, may possibility tong WXY na ganito. Same concept lang rin naman siya sa ABC correction. Kung sabihin natin, meron tayong leading ending diagonal dito. Pares lang naman siya sa WXY na 3 waves. Ito pwede natin masabi baka 5 waves, 3 waves, 5 waves to kasi nangyayari lang ang mga leading diagonal at ending diagonal sa zigzag correction. Okay, so zigzag naman to, no? Zigzag correction naman to. So, masasabi ko interchangeable yan. Sa nakikita nating galaw, no, na possible na meron tayong ganito, ganyan, A, B, or like 1, 2, 3, 4, 5 waves. Tapos meron din dito some sort of 1, 2, 3, 4, 5 dyan, then potential na ending diagonal, leading diagonal, at ang galaw nito possibly pabagsak. So ABC correction, then dump. Pwede rin yung WXY na WXY 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dump. Ganon din naman yan yung papatunguhan kung saan siya dadaan. Okay? Pero hindi ko kabisado itong WXY at WXYXZ, no. Hindi ko siya 100% kabisado kasi madalas, no, madalas to pwedeng mabilang sa sa some sort of other type of move, no. So for example, meron tayo dito sa left side, no. Ito, no, na mukha siyang diagonal. Ito, mukha itong diagonal. Pero actually, baka pwede natin mabilang lang ang impulse wave theory to, no, na meron tayong 1 dito, meron tayong 2 dito, meron tayong 3 dito, 4. Tapos, ito lang yung problema, hindi natin makita yung corrective move. Ito ba yung 5? Then ABC. Ito. ABC. Then dump na, no. So, pwede naman ganito yung bilang niya na impulsive talaga siya. So, ganun lang rin naman dito, no, na interchangeable. So, anyway, ano pa ba? So, di natin kailangan yan. Impulse wave theory, di natin kailangan to. Ito yung mga types of leading diagonal expanding. Ito, leading diagonal na A-wave ata to, no? A-wave. So, ganun lang rin naman yan, no? Pare-pares lang naman siya. So, ito na yung channel natin, yung comment section, no? So, wala na tayong pag-uusapan pang extra. So, meron tayong potential FA na kakaiba na mukhang may war na naman. So,
in case na magkaroon tayo ng ng problema sa war na naman, baka magkaroon tayo ng maliliit na movement na siguro pa crash, hindi natin sure. Pero yun nga, doon pa rin yung idea na nasa loob pa rin tayo ng range. At ito mapapansin nyo, no? Ito. So ito for example, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 dito, no? At ito kung either ABC or WXY to, mapapansin natin dito sa move na to, dito sa move na to, mukha tong corrective, no? Mukha tong corrective. Kasi dito sa dump na to, mukha tong impulsive. Ito, mukha tong corrective. So, anong pinagkaiba? Kapag impulsive, makakita ka ng mga gantong klaseng candles na hindi nag-overlap. Makikita mo yung number 1 at yung number 4 na candles, hindi nag-overlap. So, andi dito siya, no? Hindi nag-overlap. Andi dito yung pangalawang, yung number 4, no? Andi dito yung number 4. So, dito, hindi ka makakabilang ng gantong klaseng move na ganito. Okay? So, ibig sabihin, kapag may some sort of corrective move dyan, kung mag-zoom out tayo, punta tayo ng daily. Yan, daily. Pwede natin masabi, etong move na to ay part ng some sort of 5 waves to the upside. So, ibig sabihin, kapag meron tayong corrective move dito, etong final move na to, most likely 5th wave. Okay? So, kapag meron tayong 5th wave dyan, most likely ang bilang nito parang ganito. Meron tayong 1, 2, 3, 4. Ito mapapansin nyo, no? Mukha siyang mag-overlap dito. Ito, mukha siyang mag-overlap dito. Yan. Nag-overlap siya, no? Pero dito, hindi siya nag-overlap. Okay? So, bakit ganito, no? Bakit hindi ko nilagay dito sa ganito? Kasi itong move to the downside na to, mukha tong impulsive, no? Mukha tong impulsive na parang meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 dito. Ayan, no? 1, 2, 3, 4, 5 of some sort. Ibig sabihin, etong 5 waves na to, C wave, no? So, general update lang, no? So, meron tayong A, B, C, expanded flat correction. Ganyan ang itsura. So, madalas ang A wave ng expanded flat correction, 3 waves lang. So, makikita natin dito, 3 waves, no? 1, 2, 3. Tatlo lang. Then, magkakaroon na naman tayo ng some sort of 1, 2, 3 dito, 1, 2, 3 dito, then 5 waves dito. Okay? So, ang general update, no, dito sa part na to, at least para sa bears, mukhang delikado to para sa bulls actually, no? Kasi meron tayong completion of 5 waves dito. Then, magkakaroon tayo ng impulsive move na madalas kapag may impulsive move tayo, ang galaw nito sa correction is zigzag correction na ganito, no? A, B, C. Ganyan. Pero at the same time, kung bulls kayo, no? Kung bulls tayo, kung medyo bullish tayo, actually, napakagandang opportunity nito. Kasi, itong market structure na to, bullish. At itong market structure na to, mega bullish. Mega bullish yan. Kasi ang kakalabasan, meron tayong first impulse, meron tayong second impulse, then ano kasunod? Yung napakalaking third impulse na nakikita natin dito sa shorter time frame. Ito, meron tayo dito, no? Mga ganito kalalaki. Ito, third wave, ganito kalalaki. Yan. Makakita kayo na ganon sa longer time frame. Na meron tayong 1, 2, kung malalim, at ABC correction talaga to, hindi natin sure, at magkakaroon tayo ng malaking 3 dyan. Okay? So, napakagandang opportunity nun kapag bumagsak tayo dito. So, ang masasabi ko, napakagandang opportunity kung babagsak tayo dito para sa DCA. Ito, DCA. Or sabihin natin, longing opportunity. Okay? So, rules ng impulse wave theory, madalas, ang second wave umaabot ng 0.5. Minimum 0.5. So, titignan natin, no? Nakaabot ba tayo ng 0.5 dito sa correction na to? Itong move to the downside na to. Or sabihin natin, kung ito yung fifth wave, nakaabot ba tayo dito?
ng 0.5. Tingnan natin. Barely, no? Actually, hindi pa tayo na umaabot ng 382 dito sa drop na to. Kung iaangat pa natin to, yan dito sa taas, wala pa, no? Napakalayo pa natin dito sa point na to ng 0.5. At madalas, ang pinakamalakas na move dyan, or pinakamalakas na indication na support, yung 618. No? In case na bumagsak tayo impulsively hindi naman impulsively, correctively na ABC zigzag correction, most likely dito tayo kukuha ng buys or longs kakalabasan. Okay? So, papakita ko lang ng mabilis yung mga targets madalas, no? So, ito for example, meron tayong first wave dito. Yung second wave, sabihin natin hindi tayo nagkaroon ng COVID dump dito. Tingnan natin. Saan siya nagbabounce? Exactly sa 0.5. 0.5 para sa second wave. Pero syempre nagkaroon tayo ng COVID dump. Ang madalas sa target so actually kung pupunta tayo ng weekly dito, madalas sa target niyan yung kung lower tayo 618. Pero kung titignan nyo, zoom in tayo ng matindi dito sa weekly, saan tayo nagko-close above sa golden pocket para sa second wave. Okay? Kasi so ito pwede kasi itong maging ABC correction na then pump. Okay? Pero mapapansin natin, since meron tayong COVID dump na ganito, ang kakalabasan ng ABC correction ganito na. A, B, C. Okay? Mapapansin din natin to parang some sort of rising wedge na naman na ganyan. Rising wedge tuloy, expanding wedge, expanding wedge. At ang kakalabasan eto na naman yung leading diagonal, no? So meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 pump, breakout, fake breakout, then dump. Okay, so meron tayong A wave, B wave, C wave. Okay, so may 5 waves sa loob nito na leading diagonal. Tapos ito 5 waves to most likely, 5 waves to the downside. Okay, so mapapansin natin, no, dito tayo sa 618. So kapag sabihin natin mas malala, talagang may bad news. Ang max target ng second wave 0.88, no? Kaya makikita nyo tong wick down na to exactly dun sa, hindi naman exactly, no? Kung ayusin lang natin tong fibs natin, yan, pinpoint natin yan, almost exact to 0.88, no? Dun sa 0.88 na fib. Okay? So masasabi ko, no, hindi siya ganun kasaklap, no? Para sa akin, kung babagsak man tayo, hindi siya masaklap. Ayun na yung siguro masasabi kong final move to the downside. Kung mas masaklap nga lang, ayun nga, baka nga yung ganito, no, kunwari mukha na siyang may ABC correction dito, tapos biglang mag-fake pump din, magdadump pa pala. Pwede rin kasi mangyari yan dito. Pwede natin masabi baka meron na tong completion ng ABC correction dito, then ito na yung pump, no? Pero ang problema, meron tayong mukhang 5 waves dito, meron tayong mukhang 3 waves dito, at baka mag 1, 2, 3, 4, 5 to. Hindi natin sure. Ayun nga yung sinasabi ko, no? In case lang, no? So lahat ng yan, no? Lahat ng mga pinag-uusapan natin dito, parang game of probability lang yan, no? Probability lang talaga to. So parang no? Parang hindi ko masabing sugal, no? Kasi kung pumapasok ka sa higher probability, hindi ka sumusugal, more like nagte-take ka ng risk, nagte-take ka ng opportunity, kasi hindi naman lahat ng opportunity dadating sa iyo at iti-take mo, no? Kasi minsan kakabahan ka ganun, or kung hindi mo rin sure kung bagay sa yung ganung klaseng opportunity sa real life, no? Sa real life parang ganun lang rin naman yun sa trading, no? Na sa tingin mo magiging advantageous na bumili ba dito or mag-sell ba dito, tapos biglang magpapampa pa lang isang beses,
Nakakala mo mafo-FOMO ka, then magbe-breakdown pa pala. So lahat yan, no? Puro emosyon, lahat puro probability. Ayun lang yung siguro masasabi kong pinaka-advice. Lahat ng ng ginagawa natin dito, probabilities. So in real life rin naman, lahat ng most likely almost lahat ng ginagawa natin puro may probability, no? Puro may probability na siguro mapapaisip ka gusto mong kumain, minsan gusto mong matulog na lang, gano'n, o kaya magtatrabaho ka, gagalingan mo ba sa trabaho mo o hindi, mag-aaral ka sa school, gano'n, kumari gagalingan mo ba o hindi, or depende yun sa emosyon mo rin, no? Sa emosyon mo na natatamad ka, at yung mga opportunities dadating sa'yo, whether kung kung nagagawa mo ba yung mga gusto mong gawin sa buhay mo, or yung mga minsan may luck dyan, no? May luck, no? Na nakakalabas ang part din siya ng probabilities. Parang ganun din naman yung trading, no? Masasabi ko, pinaka-advice ko kung gusto niyo ng yung high win rate, so, try natin pumasok sa higher probability na trades, no? So ibig sabihin, so for example ito, no, ibig sabihin dito sa mga area to, yan, medyo parang kakaiba yung analogy ko, no? Pero yun nga, kasi mostly emotions to, no? Kasi ang nagpapagalaw na itong market na to, mga tao, no? Mga tao, hindi naman computer ang nagpapagalaw na ito, ang mga tao nagpapapump na ito at nagpapadump na ito. At madalas ang nagpapadump at nagpapapump doon yung pagpasok ng pera at paglabas ng pera. At ano ang pinaka-rason bakit mapasok at lumalabas ang pera? Dahil sa emosyon, most likely, no? Hindi naman kasi lahat ng bumibili or nagbebenta 100% may alam sa trading, no? Madalas mga layman person lang sila, or yung mga regular na tao lang na sige, makikisali lang naman ako, kaya gusto ko magkaroon ng quick bucks, no? Quick pera, pwede kong iiwan, o kaya pag nakita nila may news, nako, kailangan ng pera, alisin ko muna to dito. Parang ganun lang naman yan, no? So sa real life, parang ganun lang rin naman yung probability na papaisip ka, gusto mo bang gawin to or hindi. So probability na ito bang taong to bibili or hindi bibili, parang ganun lang naman yun, no? So kung titignan natin to dito, kung andi dito ang price nasa taas ng resistance, or more like hindi taas ng resistance, nasa mismong resistance, ano ang probability na ang mga tao mapapaisip, magbe-breakout ba tayo? Pero nasa resistance, medyo mahal tong part na to, medyo mahal to, no? At ang tagal natin dito. So meron tayong news outside sa crypto na may possible war na ganon. Smart kayang pag-ampere dito sa mismong resistance. So parang ganun lang naman yun, no? At kaya natin makikita yung mga ranging market na ganito, kasi nakakalabasan, bullish sila dito, bibili, magbibenta sila dito sa taas, babagsak, bibili sila dito sa ilalim, tataas na naman, ganun lang naman yung mga madalas na galaw ng ranging market, hanggang sa makakita tayo ng mga impulsive move na wala nang mga masyadong bad news. So ito, no, pinaka-bad news natin sa pandemic, COVID dump. Then ang kakalabasan, magpiprint ng maraming pera. Anong magiging resulta ng maraming source ng pera? Marami kang pang-invest. So anong gagawin dito? Magpa-pump, no? So para lang sa mga newcomers, no, ang pinaka-history nitong part na to, after magkaroon ng COVID dump dito, nagprint ang Fed ng maraming pera para maging accessible para sa masa. So syempre, no, kapag biglang may pandemic at kailangan mo magpa-vaccine, kailangan mong mawalan ng mga trabaho ang mga tao, magkakaroon ng shutdown, kailangan mo ng accessible money, no? Kailangan mabilis ka makakuha ng pera at may pangbabayad ka kaagad para maka-imbak ka ng mga goods mo, kasi wala kang trabaho, nasa bahay ka lang.
So, mahirap makakuha ng pera. So, ang gagawin ng Fed, magpiprint ng maraming pera. Para yung pera magiging mas accessible sa mga bangko na makakahiram agad-agad yung mga tao, no? Nang mababa ang interest kakalabasan. Then, tsaka siya, magpapump na ganito kasi ang daming excess pera. Ang daming excess na dollar. Okay? So, ganun yung meaning ng, yun, depende yun sa emosyon ng tao. Okay, ang dami natin pera, nasa bahay lang ako, ano pa bang pwedeng way para magkaroon ng pera habang meron tayong lockdown? Kakalabas, napakalakas na move to the upside to, no? Kasi isa sa mga accessible to para sa mga walang trabaho, no? Mag-trade, kakalabasan, no? So, ayun, siguro update natin. Napakahaba na ito, may parang some sort of lecture pa ako, no? So, bantay lang natin itong DXY, Ito. Pero, yung mga sinasabi ko, masasabi ko, hindi naman 100% lahat ng sinasabi ko, correct advice, no? Lalo na, syempre, lalo na, not financial advice, no? Pero yung mga life advice na almost lahat ng galaw, probabilities. Ayun, advice talaga yun. Almost lahat ng galaw ng trades na trades rin dito, probabilities lang talaga, no? So, ilang siguro update natin at ingat trades, medyo hindi siya ganun ka-useful sa ngayon kasi napaka-boring ng move natin. Pero yun nga, hanggat andi dito tayo sa mga area to at nasa resistance tayo, generally bearish tayo dito. Pero yun nga, may possibility pang umabot ng 618 to, no? Na kapag mas malala, pwede pang umabot ng 618. At yung mas malala pa dito sa 618, 0.88. Pag nag-breakout tayo, bullish na yun, no? Some sort of confirmation of bullishness yun, okay? So, ay lang siguro update natin, no? Ingat trades, GG's boys.